Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1161. Core Soul Meru. Minsang nagkataon na nabasa ni Xiaoyan na ang ground Remania glutenosa ay nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng mabigat at kalmadong asensya ng lupain mula sa isang medicinal ingredient book na iniwan ni Yao Lao. Gayunpaman, may mga limitasyon sa paglago nito. Anumang ground Remania glutenosa ay hindi patuloy na lumalaki sa laki pagkatapos ng isang siglo dahil sa kakulangan ng enerhiya. Ito rin ang dahilan kung bakit napakabihirang ng ground Remania glutenosa mahigit 100 taong gulang. Batay sa naitala sa sinaunang aklat, kung ang isang ground Remania glutenosa ay lumaki ng higit sa isang siglo, nangangahulugan ito na ang bagay na nagpapalusog sa paglaki nito ay tiyak na hindi ang lakas ng lupa. Sa halip, ito ay ibang natural na espiritual na bagay. Naunawaan ni Xiaoyan ang kanyang puso pagkatapos na pagmasdan itong 1,000-year-old ground Remania glutenosa. Tiyak na may ibang bagay sa ilalim ng lupa. Bukod dito, ang bagay na ito ang nagpalusog sa ground Remania glutenosa. Hihihi. Talagang karapat-dapat itong maging Pilrealm. Hindi napigilan ni Xiaoyan ang pagtawa. Napakunot bigla ang kamay niya habang nakakuyong ito patungo sa malalim na hukay. Isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas at ang malaking dami ng lupa ay sumugod. Sa wakas, random na itinapon ito ni Xiaoyan sa isang tabi. Sa ilalim ng lakas ng pagsipsap ni Xiaoyan, ang hukay ay naging mas malalim at mas malalim. Gayunpaman, ang espiritual na bagay na inaasahan ni Xiaoyan ay hindi lumitaw. Maaaring mali ang sinaunang aklat. Napakunot noo si Xiaoyan nang wala siyang makitang anuman matapos maghukay ng halos 50 hanggang 60 talampakan ang lalim. Ang kanyang mga salita ay hindi na naglalaman ng kumpiyansa mula kanina. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang 1,000-year-old ground Remania glutenosa. Sa karagdagang pagdududa sa puso ni Xiaoyan, bumagal ang kanyang paghuhukay. Pagkatapos maghukay ng isa pang 10 talampakan o higit pa, walang magawa siyang umiling. Gayunpaman, nang malapit na siyang sumuko ay biglang nasulyapan ng kanyang mga mata ang lupang hinukay niya kanina. Isang nagulat na haang lumabas. Lumuhad si Xiaoyan. Kinuha niya ang isang dakot ng lupa gamit ang kanyang kamay. Basang-basa ang lugar kung saan nahawakan ng kamay niya. Nanatili ang basang hangin at nagbuga ng kakaibang enerhiya. Sumili ang saya sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang kakaiba ng lupa. Talagang may tumulong sa ground Remania glutenosa na ito na lumago. Sa pagtuklas na ito, agad na muling tumayo si Xiaoyan. Ang kanyang mga kamay ay nabaluktot sa hugis ng kuko bago mabilis na umabot ng malalim sa hukay. Kasunod ng pagsasayaw ng kanyang mga kamay, unti-unting lumalim ang hukay. Bang! Ang malambot na lupa ng malalim na hukay ay sa wakas ay nagbuga ng mahinang tunog sa ilalim ng patuloy at walang kapagurang paghuhukay ni Xiaoyan sa loob ng 5 minuto o higit pa. Ang lakas ng pag-iisip ni Xiaoyan ay pinagtibay din sa sandaling ito. Gumalaw ang kanyang katawan, at tumalon siya sa malalim na hukay. Puff! Isang jade green na apoy ang dahan-daang umangat sa loob ng malalim na hukay. Ang banayad na liwanag ng apoy ang nagpapaliwanag sa hukay hanggang sa ito ay lumitaw na parang araw. Dama po ang katawan ni Xiaoyan sa loob nito. Ibinaba niya ang katawan at iwinagayway ang manggas. Napabuga ng hangin ang isang layer ng lupa at agad na nagpakita ng Snow White Jade Rock. Huminto ang mga mata ni Xiaoyan sa Snow White Jade Rock bago agad pumikit. Ito si Core Mother Jade. Ang Core Mother Jade ay isang misteryosong hiyas na nabuo mula sa pagsasama-sama ng lakas ng lupain sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Dahil sa espesyal na katahimikan at bigat ng lakas ng lupain, ang Core Mother Jade ay isang kayamanan na mahihirapan ang isang dalubhasa kahit na may malaking halaga ng pera. Kung ang isa ay gumamit ng upuan na ginawa mula kay Core Mother Jade kapag ang isa ay nagsanay o nagpino ng mga table task, ito ay mapipigilan ang ligaw at marahas na enerhiya sa loob ng katawan ng isang tao. Sa bagay na ito, ang mga pagkakataon ng isang lumihis mula sa pamantayan sa panahon ng pagsasanay at pagpasok sa isang mapanganib na estado ay mahalagang hindi umiiral. Ang ganitong uri ng epekto ay katulad ng Green Lotus Seed na nakuha ni Xiaoyan noong hinahanap ang Green Lotus Core Flame noon.
Kung tatalakayin ng isa ang mga pagkakaiba, mas mahusay itong Core Mother Jade. Ito ay talagang isang kayamanan. Tumawa si Xiaoyan. Idiniin ng kanyang kamay ang Core Mother Jade sa ibabaw. Pagkatapos nito, iniyuko niya ang kanyang mga paa. Sa isang mahigpit na sigaw, itinaas niya ito gamit ang kanyang kamay. Ang lupa ay lumipad sa lahat ng direksyon at ang Core Mother Jade ay nabunot mula sa lupa. Matapos hilahin ang Core Mother Jade na ito, sa wakas ay natuklasan ni Xiaoyan na ang bagay na ito ay humigit kumulang 5 talampakan ang taas at isang braso ang lapad. Ang isang Core Mother Jade na ganito ang laki ay isang napakabihirang bagay sa labas ng mundo. Sa bagay na ito, makakakuha ako ng dobleng gantimpala sa kalahati ng pagsisikap kapag nagsasanay sa hinaharap. Hindi sinasadyang tumanggaw si Xiaoyan habang tinitingnan ang laki nitong Core Mother Jade. Binawi niya ang kanyang kamay, at natuklasan na ang kanyang kamay ay natatakpan ng malapot na jade liquid. Ito. Nagulat si Xiaoyan nang tingnan niya itong malapot na jade liquid. Bigla siyang gumaling pagkaraan ng ilang sandali. Kahit na sa pagiging mahinahon niya, nauwi pa rin sa pagpikit ng mga mata niya. Kaagad, bigla siyang lumingon sa Core Mother Jade at mamulong. Ang loob ng Core Mother Jade na ito. Nakabuo na ba ng Core Soul Marrow? Ang Core Mother Jade ay napakahirap mabuo. Ang tinatawag na Core Soul Marrow ay mas bihira pa. Isang init na mahirap itago ng hindi sinasadyang bomb-alot sa mga mata ni Xiaoyan sa sandaling ito. Ang jade green na apoy sa kanyang kamay ay mabilis na natipon bago nag-transform sa isang manipis na fireblade. Sa wakas, tumagos ito sa ibabaw ng Core Mother Jade sa bilis na parang kidlat. Slaughter. Ang fireblade ay dahan-daang pumutol sa ibabaw ng Core Mother Jade. Nahulog ang isang piraso ng jade na kasing laki ng hinlalaki, na nagpakita ng isang butas na kasing laki ng walnut. Ang mga alon ng malabong puting fog ay malabo na lumabas sa butas. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin at agad na naramdaman ang nakakaaliw na helenghing na lumitaw sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Shi. Nagpakita si Xiaoyan ng masayang mukha. Ang kanyang kamay ay naging fire knife habang ito ay mabilis na sumayaw sa paraang parang kidlat. Sa bawat oras na mahulog ang kanyang kamay na kutsilyo, isang layer ng piraso ng jade ang mahuhulog mula sa Core Mother Jade. Matapos ang taas ng Core Mother Jade ay pilit na pinutol ni Xiaoyan, isang butas ng jade na kasing laki ng ulo ang lumitaw sa kanyang paningin. Agad niyang tinoon ang kalahating daliri na may puting kulay na likido sa loob ng butas ng jade. Talaga. Ito ang Core Soul Marrow. Nagulat ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa malapot at kulay puti na likido. Ang saya sa kanyang mga mata ay biglang tumaas sa limitasyon sa sandaling ito. Ang Core Soul Marrow ay isang uri ng lubhang kakaibang kayamanan. Bukod dito, ang bagay na ito ay lubhang kaakit-akit sa mga alchemist dahil ang bagay na ito ay maaaring magpanday ng kaluluwa ng isang tao. Ang tinatawag na forging na ito ay magpapainit at magpapadalisay sa kaluluwa ng isang tao. Sa madaling salita, maaaring linisin ng Core Soul Marrow na ito ang kaluluwa ng isang tao. Matagal nang narinig ni Xiaoyan ang tungkol sa Core Soul Marrow na ito. Gayunpaman, hindi pa niya ito tunay na nakita sa lahat ng mga taon na ito. Sa wakas ay nakilala na niya ang dakilang pagpapalang ito sa Peel Realm sa pagkakataong ito. Ang bagay na ito ay talagang kapakipakinabang sa kasalukuyang Xiaoyan. Dahil dito, agad na tumaas ng 50% ang kumpiyansa ni Xiaoyan sa pagpasok sa Soul State. Ang init sa mga mata ni Xiaoyan ay nagpatuloy ng mahabang panahon bago ito unti-unting kumupas. Ginamit niya ang fireblade para maingat na hukayin ang butas ng jade. Pagkatapos nito, ginamit niya ang mga materyales na mayroon siya at ang ilan sa Core Mother Jade upang lumikha ng isang kahon. Noon lang niya ibinuhos ang Core Soul Marrow dito. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan matapos gawin ang lahat ng hakbang na ito. Ang Core Soul Marrow na ito ay hindi direktang maubos. Nangangailangan ito ng ilang iba pang likas na kayamanan upang mamagitin ito upang may palabas ang buong epekto nito. Gayunpaman, maswerte ang iba pang mga kayamanan na ito ay mga bagay na mahahanap niya kung hahanapin niyang mabuti. Bukod dito, ang Peel Realm ay isang lugar na puno ng kayamanan. Kung ang isa ay mapalad,
Ang isa ay makakakuha ng mga kinakailangang sangkap na panggamot upang mamagitan sa mga epekto habang nasa PhilRealm. Kung pinahihintulutan ng oras, maaaring maabot niya ang Tier 8 Guro level kapag siya ay lumabas sa PhilRealm. Ang paglalakbay na ito ay talagang hindi walang kabuluhan. Ang PhilRealm na ito ay talagang paraiso ng mga alchemist. Marahang tinapik ni Xiaoyan ang kanyang storage ring. Hindi niya sinasadyang ibinuka ang kanyang bibig at ngumiti. Napatingin ang kanyang mga mata sa kalahating paa ng Core Mother Jade na naiwan sa kanyang harapan. Kinaway ang kamay, inilagay niya ito sa kanyang storage ring. Bagamat mayroon siyang Core Soul Marrow, magandang bagay din itong Core Mother Jade. Natural na hindi ito iiwan ni Xiaoyan. Ang mga daliri ng paa ni Xiaoyan ay dumidiin sa lupa pagkatapos maitago ng maayos ang mga bagay na ito. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay sumugod palabas at patuloy na lumapag sa tabi ng butas. Bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay at lumipad pataas ang nakapalibot na lupa, muling pinupuno ang malalim na butas. Sa wakas ay tinapik ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos gawin ang lahat ng ito bago tumalikod para umalis. Hahaha. Ang batang kaibigan na ito. Ang sinumang nakakakita ng likas na kayamanan ay dapat makakuha ng bahagi nito. Ito ay talagang labag sa mga tuntunin para sa iyo na panatilihin ang lahat ng ito. Nang lumingon si Xiaoyan, biglang tumunog ang isang tawa. Bahagyang ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa nakadilaw na nakasuot na elder na dahan-dahang naglalakad palabas ng distorted space. Sapat na ba ang pagtatago mo? Akala ko mananatili kang nakatago. Ang hitsura ng nakadilaw na damit, matandang lalaki ay hindi naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Sa halip, tinaas niya ang kanyang kilay at bahagyang ngumiti. Naramdaman na niya ang pag-iral ng taong ito mula nang mapunta siya sa ilalim ng butas. Hahaha. Hindi pa umabot ang matandang ito sa yugto kung saan tahimik pa rin akong makakapagtago pagkatapos makakita ng kayamanan tulad ng Core Marrow Soul. Tumawa ang nakadilaw na elder. Ang kanyang ngiti ay may halong mahinang panginginig. Ang matandang ito ay si Huang Yi. Maaari ko bang malaman kung narinig mo na ako? Ngunit hindi mahalaga kung mayroon ka o wala. Alam kong isa ka ring piling Dao Zhang. Kaya't hindi ko intensyon na agawin ito ng pilit. Ibigay ang kalahati ng Core Soul Marrow at maaari kitang payagan na umalis. Naramdaman ng nakadilaw na elder ang aura ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay nagtataglay lamang ng lakas ng isang 4-star Dao Zhang at hindi nagtataglay ng kwalifikasyon upang siya, isang 7-star Dao Zhang, ay makaramdam ng takot. Kung hindi siya nag-alala na maakit ang ibang mga eksperto dahil sa laban, malamang na agad niyang inatake at inagaw ang mga gamit kay Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan nang marinig ang mga salita ng nakatatandang nakadilaw na damit. Pagkatapos nito, umiling siya at sinabing, "Hindi ko pa narinig ang iyong pangalan. Gayunpaman, kung nais mong makakuha ng bahagi ng kayamanan mula sa akin. Sino ka sa tingin mo?" Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan nang magsalita siya hanggang sa matapos. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang isang makintab na Earth Demon Puppet. Pagkatapos nito, ito ay nagbago sa isang bolt ng pilak. Walang pag-aalinlangan, sumugod ito patungo sa matanda na nakadilaw na damit. Ang nakangiting mukha ng elder na iyon na nagngangalang Huang Yi ay lubhang nagbago sa sandaling lumitaw ang Earth Demon Puppet. Battle Through the Heavens. Kabanata 1162. Matandang lalaki na nakadilaw na damit. Ang pilak na kislap ay pumutol sa kalangitan na tila ito ay isang kidlat na pumupunit sa mundo. Mabilis itong tumakbo patungo sa matandang iyon na tinatawag na Huang Yi sa isang nakakagulat na bilis. Ang hangin mismo ay yumanig sa daan dahil sa bilis ng takbo nito. Maya-maya ay sumabog ang isang mababa at malalim na sonic boom. Maraming hukay ang nalikha sa pamamagitan ng pagsabog sa lupa. Ang orihinal na nakangiting mukha ng matandang si Huang Yi ay naging pangit sa sandaling lumitaw ang Earth Demon Puppet. Nararamdaman niya ang isang matinding panganib mula sa katawan ng Earth Demon Puppet. Ang taong ito ay may dalang napakalakas na papay. Ang ekspresyon ni Huang Yi ay lubhang nagbago, ngunit siya rin ay isang napakaraming matandang lalaki.
Ang kanyang mga paa ay nagmamadaling humakbang sa walang laman na hangin habang pinagmamasdan ang Earth Demon Puppet, na sumusulpot na may layuning pumatay. Sa paggalaw ng kanyang mga paa, nauwi siya sa pagbaril ng paatras na may tuloy-tuloy na bilang ng mga after images. Medyo mabilis ang reaksyon ni Huang Yi. Gayunpaman, ang bilis ng Earth Demon Puppet ay mas mataas. Makikita ng isang tao ang pagtapak ng mga paa nito sa lupa, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa hanggang sa magkaroon ng mga bitek. Sa isang chi na tunog, ang katawan ng Pepe ay lumitaw sa harap ni Huang Yi na parang nag-teleport. Hindi nagatubili ang kamao nito na matangkad ang kulay pilak habang marahas na sinuntok ang ulo ng kabilang partido. Sumayaw ang kamao ng Earth Demon Puppet. Dumagundong ito sa hangin. Isang malakas na pressure ng hangin ang naging dahilan upang ang katawan ni Huang Yi ay hindi manatiling matatag. Isang mababa at malalim na sonic boom ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga taingan na parang kanyan. Bang! Seryoso ang mukha ni Huang Yi sa kritikal na sandaling ito. Bahagyang nakabaluktot ang kanyang mga paa habang mabilis na sumasayaw ang kanyang mga kamay. Kasunod nito, ang kanyang kamay ay gumuhit ng maraming orbit nang biglang lumabas sa kanyang katawan si Dao Qi na nagninangas na pula. Kaagad, ito ay pinagsama-sama sa isang apoy na kaldero na mahigit 100 talampakan ang laki. Transform ang cauldron covering sky. Ang ekspresyon ni Huang Yi ay kinulayan ng nagninangas na pulang Dao Qi hanggang sa ganap itong maging maliwanag pula ang kulay. Isang nagninangas na pulang apoy din ang sumulpat sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, ang dalawang kamay niya ay ipinatong sa ibabaw ng napakalaking apoy na kaldero. Marahas niyang idiniin ito patungo sa metal na kamao ng Earth Demon Puppet. Klang! Isang kamao, na natatakpan ng maliwanag na pilak na kinang, ay walang awa na inilabas at hindi huminto dahil sa Dao skill ni Huang Yi. Pagkatapos nito, malakas itong bumangga sa kaldero ng apoy. Isang nakakagulat na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa kapatagan. Ang nakakagulat na tunog na ito ay napalitan ng isang hindi nakikitang sonic wave na kumakalat sa paraang parang kidlat. Pilit nitong inalis ang isang layer ng lupa sa lupa. Bang! Nagkabanggaan ang dalawa at saglit lang ang sumunod na pagkapatas. Ang fire cauldron na nabuo mula sa Dao Qi sa loob ng katawan ni Huang Yi ay natatakpan ng mga linya sa sandaling ito. Kaagad, isang putok ang tumunog, at ito ay naging hindi mabilang na bilang ng mga fragment ng enerhiya na bumaril sa lahat ng direksyon. Ang kasalukuyang Earth Demon Puppet ay nagawang makipaglaban sa isang 9-star Dao Zhang. Ang Huang Yi na ito ay 7-star Dao Zhang lamang. Siya ay natural na walang laban para sa Earth Demon Puppet sa isang head-on clash. Roar! Si Huang Yu ay nagpakawala ng mahinang ungol mula sa kanyang lalamunan nang magkahiwa-hiwalay ang kaldero ng apoy. Agad na umatras ang kanyang mga paa. Napakalakas ng puppet. Ang pagkabigla ay bumalot sa puso ni Huang Yi habang siya ay malungkot na umatras. Talagang naunawaan niya kung gaano kahirap ang pakikitungo sa Earth Demon Puppet matapos itong personal na makipagpalitan ng suntok dito. Marahas na tumapak ang paa ni Huang Yi sa lupa at pilit na pinatatag ang kanyang katawan. Mabilis niyang pinigilan ang umaagos na dugo sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay napuno ng pait ang kanyang bibig nang may tumaas na tamis sa kanyang lalamunan. Sa una, naisip niya na sa kanyang lakas ng 7-star Dao Zhang, ang maliit na batang ito ay matatakot man lang sa kanya at sa huli ay susuko, ibibigay ang isang bahagi ng kayamanan. Noong una, binalak ni Huang Yi na kumuha ng napakaliit na bahagi at pagkatapos ay paalisin siya. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay maaaring maganda, ngunit ang katotohanan ay medyo malupit. Mula sa hitsura ng sitwasyong ito, kalimutan ang tungkol sa kahit na pagkuha ng kaunti ng kayamanan. Kung makakaalis ba siya ng ligtas ay malamang na isang mahirap na tanong. Sa sandaling ito, nagsimulang pinagsisihan ni Huang Yi ang sarili niyang kasakiman. Pinatatag ni Huang Yi ang kanyang katawan at tumingin sa Earth Demon Puppet, na umuusad muli. Isang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay nagmamadaling sumigaw ng malakas. Itong munting kaibigan. Mali ang matandang ito sa bagay na ito. Aalis na ako ngayon. Lahat ng Core Soul Marrow ay pag-aari mo. Sa harap ng kasalukuyang sitwasyong ito, alam ni Huang Yi na pinakamabuting tumakas muna.
Hindi pa huli ang lahat para salakayin ang munting lalaking ito kapag nahanap na niya ang kanyang mga kasama. Ang mga mata ni Huang Yi ay mabilis na dumaan sa lugar kung saan nakatayo si Xiaoyan kanina. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na nawala na ang kanyang figure. Hindi maganda. Bahagyang nagulat si Huang Yi nang makita ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatapak ang mga paa niya sa lupa. Akmang gagalaw na siya nang biglang may tumamang nakakatakot na hangin sa likuran niya. Pagkatapos nito, marahas itong hamampod sa kanyang likuran. Ang biglaang pag-ataking ito ay nagdulot ng pagkagulat sa puso ni Huang Yi. Pilit niyang inikat ang katawan at dali-daling winagewe ang kamay. Boom! Maya-maya ay marahas na nagsalubong ang kanilang mga kamao. Gayunpaman, ang puwersa sa kamao ni Huang Yi, na nagmamadaling maniobra, ay agad na nagkalat. Isang kamao na gawa sa hangin ang nakatakas sa pagpigil ng palad ni Xiaoyan na parang loach, at ito ay mabilis na dumurog sa dibdib ni Huang Yi sa paraang parang kidlat. Grog! Agad na pumuti ang mukha ni Huang Yi matapos itong maranasan ng matinding suntok. Kaagad, isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang tumalsik. Ang kanyang katawan ay parang saranggola na naputol ang tali habang siya ay pumutok ng paurong. Hamagod siya sa lupa ng halos 100 metro bago dahan-daang huminto. Pinatatag ni Huang Yi ang kanyang katawan. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo bago tumingin kay Xiaoyan, na dahan-daang lumitaw sa kinatatayuan niya kanina, na may masamang mga mata. Ang kanyang mukha ay mabangis habang sinabi niya, "Brat, isaalang-alang ang iyong sarili na walang awa. Gayunpaman, ang matandang ito ay hindi papayag na mabuhay ka. Ang dalawa kong kasama ay nakapasok na rin sa Pilrealm. Tutulungan nila ang matandang ito na maghayganti." Iniluwa ni Huang Yi ang isa pang subo ng sariwang dugo bago niya natapos ang pagbigkas ng lahat ng kanyang mga salita. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang sinag ng liwanag ang sumugod mula sa dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos nito, sinuntok niya ang sariwang dugo. Sa wakas, ang dugo ay nag-transform sa isang dugo glow na sumugod sa langit. Nawala ito sa loob ng ilang iglap. Ginawa ni Huang Yi ang lahat ng ito sa nakasanayang paraan. Maliwanag, hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganoong bagay. Kaya naman, kahit si Xiaoyan ay bahagyang nakasimangot habang nakatingin sa nawawalang pag-ilaw ng dugo. Ilang sandali lang ay ibinaling niya ang kanyang mga mata at sinabing may mahinang ngiti. "Wala akong pakialam kung nais mong ihatid ang iyong mga kasama sa kamatayan. Isang brat na marunong lang magsalita ng matigas. Huwag mong isipin na kaya mong kumilos ng mayabang dahil lang sa pagmamayari mo ng papel." Nagsalita si Huang Yi sa mabangis na paraan. Ngumiti si Xiaoyan. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Huang Yi. Nagtanong siya ng walang pag-iingat. "Dapat mong malaman kung ano ang susunod na gagawin, tama ba?" Mabilis na umatras ng ilang hakbang si Huang Yi nang may matinding pag-iingat habang pinagmamasdan si Xiaoyan, na puno ng ngiti. Ang mga mata ni Huang Yi ay napuno ng hindi pagpayag habang sinulyapan niya ang Earth Demon Puppet na naghihintay na may masamang layunin. Naikuyom niya ang kanyang kamao at isang special na bato ang lumitaw sa kanyang kamay. Alam niya na kapag hindi niya ito gagawin, ang mainit, binata sa harapan ay talagang gagawa ng isang nakamamatay na suntok. Hindi na nagdalawang isip si Huang Yi dahil tiyak na papatayin siya nito kung siya ang nasa kalagayan ni Xiaoyan. Bukod dito, si Xiaoyan sa kanyang harapan ay hindi mukhang isang mabait na tao. "Brat, aalalahanan ka ng matandang ito. Hihintayin kita sa Holy Pill City at dadalhin ka sa isang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan kapag natapos na ang Pill Gathering." Hinawakan ni Huang Yi ang special na bato sa kanyang kamay bago ito biglang nabasag. Kaagad, ang espasyo sa paligid ng kanyang katawan ay mabilis na naging distorted. "Brat, kung matapang ka, magbabakasakali ka bang mag-iwan ng pangalan? Kahit papaano, hayaan mong malaman ng matandang ito kung sino ang nakatalo sa akin." Biglang nagtanong si Huang Yi sa makapal na paraan sa loob ng baluktot na espasyo. Napangiti si Xiaoyan nang marinig ang tanong nito. Marahan niyang hinaplos ang kanyang storage ring habang nakangiti at sinabing, "Xiaoyan." Ang simpleng pangalan na ito ang naging dahilan upang tumigas ang orihinal na baluktot na katawan ni Huang Yi.
Ang pangalang ito ang unang narinig ni Huang Yi nang pumasok siya sa Peel Region dahil ang araw na pumasok siya sa Peel Region ay nagkataon ang araw na nag-away ang Shaoyan at ang Ice River Valley. Kalokohan, bakit ba ako nakatagpo ng isang mabangis pagkatapos na pumasok sa lugar na ito? Ang pag-iisip na ito ay lumitaw lamang nang ang nakapalibot na kalawakan ay biglang nagpakawalan ng puwersa ng pagsipsip at sinipsip ang katawan ni Huang Yi palayo. Malinaw na nakita ni Shaoyan ang panghihinayang ekspresyon sa mukha ng lalaking iyon bago siya mawala. Ikinaway ni Shaoyan ang kanyang kamay matapos makitang nawala ang figure ni Huang Yi. Ibinalik niya ang Earth Demon Puppet sa kanyang storage ring. Siya ay isang 7-star Daozang lamang. Si Shaoyan ay hindi man lang natakot kay Tianxi, sa tuktok ng klase ng Daozang, ngunit ang matandang ito ay naglakas loob na puntiryahin siya. Hindi talaga nag-aalala si Shaoyan sa mga kasamang binanggit ni Huang Yi. Hanggat ang kabilang partido ay hindi isang elite na Daozun, hindi kailangang mag-alala si Shaoyan sa kanyang kasalukuyang lakas kung sakaling magkita sila. Sa hitsura ni Huang Yi, hindi inakala ni Shaoyan na nakipagkaibigan siya sa isang piling tao na si Daozun bilang isang kasama. Maaaring maganda ang Peel Realm na ito, ngunit maaari lamang manatili sa loob ng maikling panahon. Sa makatuwid, kakailanganin kong mabilis na makuha ang 3 likas na kayamanan sa listahan ng gamot. Kung hindi, kung maantala ko ang usapin ng Peel Gathering, mas marami akong matatalo kaysa sa nakuha ko. Mahinang bulong ni Shaoyan sa sarili. Pagkatapos nito, muli niyang inilabas ang mapa mula sa kanyang storage ring. Pinag-aralan niya itong mabuti bago natukoy ang kanyang kasalukuyang posisyon. Ang mga lokasyon ng 3 item na ito ay dapat na nasa 3 pulang bilog na iginuhit sa mapa. Sa kasalukuyan, maaari lang akong magtungo doon at tumingin. Nag-isip sandali si Shaoyan bago nagpasya. Nangangailangan pa rin siya ng ilang pambihirang sangkap na panggamot upang mamagitan sa Core Soul Meru. Dahil ang Peel Realm na ito ay nagtataglay ng maraming kayamanan, hahanapin niya ang mga sangkap na panggamot na ito sa daan. Kung maaari, ang kanyang kaluluwa ay tunay na magpapatuloy sa soul state bago siya umalis sa Peel Realm. Sa oras na iyon, mas magiging kumpiyansa siya sa pagkuha ng pwesto ng kampyon kapag lumahok siya sa huling bahagi ng Peel Gathering. Nang makapagdesisyon na si Shaoyan, tumigil na siya sa pagkaantala. Lumutang ng mataas ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, tinukoy niya ang posisyon kung saan matatagpuan ang isa sa 3 pulang bilog na bilog. Gumalaw ang kanyang katawan, at nag-transform siya sa isang sinag ng liwanag na nagmamadaling umalis. Battle Through the Heavens. Kabanata 1163. 10,000 Medicinal Mountain Range. Ang unang target ni Shaoyan ay ang 10,000 Medicinal Mountain Range. Ang bulubunduking ito ay isa sa 3 pulang bilog na lugar. Bagamat hindi niya alam kung nandito ang bagay na kailangan niyang puntahan ito kahit anong mangyari. Ang laki ng Peel Realm ay mas mababa sa 1/4 ng laki ng Peel Region, marahil dahil sa unti-unting pagkabulok nito. Gayunpaman, hindi dapat maliitin ng isa ang 1/4 na ito. Sa likas na kayamanan sa kaharian na ito, malamang na walang isang paksayon sa kontinente ang hindi interesado dito. Ang espasyong ito ay katumbas ng pagmamay-ari ng walang katapusang, mahalagang bodega ng sangkap na panggamot. Mula dito, masasabi kung gaano kayaman ang Peel Tower. Sa bilis ni Shaoyan, higit sa lahat, kailangan niya ng 1 araw at 1 gabi para lampasan ang Peel Realm na ito. Sa makatuwid, unti-unting dumating si Shaoyan malapit sa 10,000 Medicinal Mountain Range na binilog sa mapa. Nalampasan ni Shaoyan ang maraming iba pang mga kakompetensya sa daan. Karamihan sa kanila ay lumayo nang makita siya. Halatang natakot sila na bigla siyang umatake. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi bihira sa loob ng Peel Realm. Pagkatapos ng lahat ng narito ay isang katunggali. Kung mayroong isang mas kaunting tao, ang isa ay magkakaroon ng mas malaking pagkakataon na unang pumasok. Kaya naman, ang lahat ay nagpapanatili ng pag-iingat at masamang hangarin sa isa't isa. Si Shaoyan ay walang pakialam sa mga taong umiwas sa kanya. Ang mga taong ito ay hindi nagawang takutin siya. Kaya naman, hindi niya sila inatake tulad ng pag-atake ng malaking tao sa mga tao kanina. Matapos ang walang pakialam na tingin, nagmamadaling dumaan ang kanyang katawan sa kanila.
Siyempre, hindi lahat ng mga kakumpetensya ay tumakas. Habang nasa daan, nakilala ni Xiaoyan ang isang pares ng mga eksperto na nakarating din sa klase ng Daozang. Ang kanilang mga lakas ay maaaring hindi maihahambing kay Huang Yi, ngunit hindi sila mas mahina. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang karamihan sa mga taong ito ay medyo matanda na. Maliwanag, lahat sila ay dapat na kilalang miyembro ng mas lumang henerasyon. Hindi nagkusa si Xiaoyan na salakayin ang mga taong ito. Sa kabutihang palad, naunawaan ng mga taong ito ang sitwasyon. Malabo nilang naramdaman na si Xiaoyan ay hindi isang taong masasaktan nila kapag dumaan siya sa kanila. Kaya naman, lahat sila ay tumabi pagkatapos makipagpalitan ng tingin sa kanya mula sa malayo. Nang hindi nakaharang ang mga taong ito, ang paglalakbay ni Xiaoyan ay napakapayapa. Maliban sa pag-atake ng dalawang malalakas na magical beast sa daan, ang lahat ay naging maayos. Ang dalawang magical beast na biglang sumalakay kay Xiaoyan ay hindi naging dahilan para magulat siya. Natuklasan niya na ang mga magical beast dito ay tila mas mabangis at mas mabangis kaysa sa mga magical beast na iyon sa kontinente ng Daochi, marahil dahil sa marahas na binhi na may halong natural na enerhiya. Maliban sa dalawang magical beast na naglunsad ng palihim na pag-atake, si Xiaoyan ay hindi naharang ng anupaman. Kaya naman, pagkatapos maglakbay ng 5 hanggang 6 na oras, sa wakas ay lumitaw sa kanyang mga mata ang 10,000 Medicinal Mountain Range. Ang 10,000 Medicinal Mountain Range, tanging ang pangalang ito lamang ang nagsabi sa isa kung gaano pambihira ang bulubunduking ito. Matapos sumulyap ni Xiaoyan sa matayog na bulubundukin, nakaramdam siya ng kaunting pagkawala ng isip dahil natuklasan niya na ang enerhiya sa loob ng bulubundukin ay talagang sobrang siksik. Ang bulubundukin ay parang isang napakalaking dragon na inilatag sa paliko-liko na paraan. Ang hangin ng bulubundukin ay napuno ng makapal na fog. Ang hamog na ito ay hindi natural. Sa halip, ito ay pinagsama-sama mula sa isang siksik na enerhiya. Ang mga magical beast ay maririnig na patuloy na umaatungal sa nakapipinsalang bulubunduking ito. Ang mga dagandong ay napuno lahat ng patuloy na tono ng karahasan. Ang figure ni Xiaoyan ay nanatiling nakabitin sa kalangitan sa gilid ng bulubunduking ito. Nagtaas siya ng kilay at tumingin sa kabundukan na nababalot ng hamog. Kahit na hindi pa siya nakakatapak sa bulubunduking ito, nagawa niyang umasa sa kanyang matalas na espiritual na pagdama upang maramdaman na ang bulubunduking ito ay hindi pala kaibigang lupa. Habang nagmumuni-muni si Xiaoyan, ang mga alon ng maingay na boses ay lumabas mula sa ibaba. Nagulat siya. Unti-unti siyang bumaba patungo sa isang bahagyang dalasdis sa labas ng bulubundukin. Napakaraming tent ang nakatayo doon. Napakaraming figure ng tao ang bahagyang nakikita sa mga toldang ito. Ang mga taong ito, lahat ba ay kakompetensya ng Peel Gathering? Bahagyang natigilan si Xiaoyan nang makita niyang nagkumpol-kumpol ang mga taong ito dito. Ang mga kakompetensya sa ibang mga lugar ay nagsimulang mag-away o tumakas nang makita nila ang isa't isa, ngunit ang mga taong ito ay namumuhay ng mapayapa. Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip bago iginalaw ang kanyang katawan at lumapag sa di kalayuan sa burol. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang umakyat sa burol. Nakapagtataka, walang pumihil sa kanya sa pag-akyat sa burol. Ang ilang mga tao ay binawi ang kanilang mga mata pagkatapos na sumulyap sa kanya. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Xiaoyan. Lalong tumindi ang pagdududa sa kanilang mga puso habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng burol. Gayunpaman, medyo nagulat siya nang makitang may malaking grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa di kalayuan. Malamang na mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Napaawang ang bibig ni Xiaoyan habang nakatingin sa malaking grupo ng mga tao. Agad naman siyang sumimangot. Bakit nga ba napakaraming kakompetensya ang natipon dito? Lahat, sa palagay ko ay dapat ding gumuhit ng pulang bilog sa iyong mapa na tumuturo sa lokasyong ito. Ang loob ng 10,000 Medicinal Mountain Range ay talagang nagtataglay ng mga item sa iyong listahan ng gawain. Gayunpaman, dapat ding malaman mo na ang mga bagay sa loob ng bulubundukin ay hindi mga bagay na maaari mong kunin dahil lang sa gusto mo. Isang pamilyar na boses ang biglang lumabas mula sa grupo nang lumapit si Xiaoyan.
Songqing. Bakit siya nandito? Nagtaas ng kilay si Xiaoyan nang marinig ang boses na ito. Nadulas ang kanyang paningin sa mga puwang sa karamihan at dumapo sa isang batang figurine na nakatayo sa isang malaking bato. Nakapagtataka, ang figurang iyon ay ang taong tinawag na pinakabatang elder ng Peel Tower, si Songqing. Dahil nasa bato si Songqing, malamang na narito rin si Cao Ying. Ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Kaagad, huminto ang kanyang mga mata sa isang berdeng bato sa gitna ng karamihan. Si Cao Ying, na mukhang kaakit-akit sa isang itim na kulay na damit, ay nakaupo dito. Ang kanyang kamay ay naglalaro ng yapak ng itim na buhok. Ang tamad niyang ekspresyon na iyon ay nagdulot ng ilang nagninangas na mainit na mga tingin mula sa paligid upang patuloy na tumingin sa kanya. Ang babaeng ito ang uri ng kagandahan na magdadala ng kapahamakan sa mga bansa at lungsod saan man siya magpunta. Mukhang lahat sila ay nagtipon-tipon sa lugar na ito dahil ito ang 10,000 Medicinal Mountain Range. Lumingon ang mga mata ni Xiaoyan patungo sa bulubundukin, na tila misteryoso sa ilalim ng takip ng hamog. Marahan din siyang tumango. Nararamdaman niya na may napakaraming makapangyarihang pag-iral sa loob nito. Napakaraming tao ang sumasang-ayon kay Song. Lahat sila ay balisang umangkas sa bulubundukin kanina. Gayunpaman, nauwi sila sa pagtakas matapos itaboy ng maraming magical beasts. Ang ilan sa mga napakabagal na tumakas ay namatay pa sa bulubundukin. Batay sa alam ko, maraming magical beasts sa loob ng 10,000 Medicinal Mountain Range. At saka, ang namumuno sa magical beasts na ito ay isang ultimate beast na umabot na sa rank 7 peak at may kalahating paa sa rank 8. Ang mabangis na hayop na ito ay gumamit ng isang espesyal na paraan upang dalhin ang maraming natural na kayamanan sa mga ito sa paligid ng Medicinal Mountain Range ng mga ito. Sa listahan ng gawain na kailangan natin. Tumayo si Songqing sa malaking bato, tumingin sa paligid niya, at ipinaalam sa lahat sa malalim na boses. Bilang isang miyembro ng Peel Tower, ang kanyang pag-unawa sa Peel Realm ay malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng mga ordinaryong tao. Maraming kaguluhan ang narinig ng lahat sa mga salita ni Songqing. Maging ang ekspresyon ni Xiaoyan ay bahagyang nagbago. Isang magical beast na may kalahating paa sa rank 8. Ang lakas ng pakikipaglaban na iyon ay tiyak na maihahambing sa isang tunay na Daozun. Hindi magiging madaling gawain ang pag-agaw ng mga bagay mula sa bibig ng mabangis na hayop na ito. Maging siya ay mahihirapang pumatay. Sa kanyang kasalukuyang lakas, natural na hindi mahirap patayin ang mabangis na hayop kung gagamitin niya ang Extermination Lotus Flame. Gayunpaman, tiyak na papasok siya sa isang pagod na estado pagkatapos nito. Sa ganitong uri ng lugar, kung saan ang mga kaaway ay nasa lahat ng dako, malinaw na naunawaan ni Xiaoyan kung ano ang ibig sabihin ng pagpasok sa isang pagod na kalagayan. Sa ilalim ng mabangis na hayop na iyon ay maraming malalakas na magical beast. Kung tayo ay kumilos ng mag-isa, imposibleng makuha ang mga task item maliban na lang kung naabot mo na ang Daozun class. Sa makatuwid, iminumungkahi kung lahat tayo ay pansamantalang makipagtulungan sa isa't isa at harapin ang mabangis na hayop. Kapag natalo natin ito, ang mga natitirang magical beast ay magkakalat. Hindi na pinansin ni Songqing ang paligid. Totoo ang sinabi niya. Sa mabangis na halimaw na iyon sa loob ng 10,000 Medicinal Mountain Range na ito, lahat sila ay makakalimutang kunin ang mga bagay na inatas ang kunin. Ang prinsipyong ito ay isang bagay na malinaw na naunawaan ng mga puso ng mga naruroon. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahan silang tumango bilang pagsang-ayon. Sa kabila ng pagtangon nila, wala ni isa sa kanila ang mga hanggal. Maaaring maganda ang pagkakasabi ni Songqing, ngunit kung ang isa ay tunay na magtitiwala sa iba sa sandaling ito, dapat talagang madama ng isa na sila ay nabuhay ng napakatagal. Alam ko kung ano ang inaalala ng lahat. Maaari tayong gumawa ng isang kasunduan. Bago natin matapos ang mabangis na hayop, hindi natin dapat atakihin ang ating mga kasama. Ang sinumang lalabag sa kasunduang ito ay haharapin ng pinagsamang pagsisikap ng iba. Ano ang masasabi mo? Natural na alam ni Songqing kung ano ang iniisip ng mga karanasang taong ito. Agad siyang nagpakawala ng isang matamis na ngiti bago nagsalita.
Nagkaharap ang mga taong naruroon nang marinig ito. Saglit silang nag-isip bago nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Kung hindi sila makahanap ng solusyon, malamang nawala sa kanila ang makakatapos ng kanilang gawain. Sa makatuwid, ang mga kasunduan ay ginawa sa gitna ng pulutong na ito. Alam ng mga naruroon ang katayuan ni Songqing sa Peel Tower. Kaya naman, ang kanyang mga salita ay nagawang indayog ang iba. Sa wakas ay napangiti si Songqing nang marinig ang kanilang kasunduan. Ibinaling niya ang kanyang ulo, at dama po ang kanyang mga mata sa mukhang tamad na si Cao Ying. Isang bahagyang pagmamalaki ang nakita sa kanila. Ang masupol ang napakaraming kilalang alchemist mula sa buong kontinente sa harap ng isang kagandahan ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang ordinaryong tao. Walang naramdaman si Xiaoyan sa harap ng pag-uudyok ni Songqing. Gayunpaman, kung talagang nagawa niyang tipunin ang grupong ito ng mga tao, ito ay isang pagtitipon ng lakas. Magdudulot ito ng problema sa mabangis na hayop ng 10,000 Medicinal Mountain Range kung haharangan ito ng grupong ito. Sa oras na iyon, maaari niyang maunawaan ang sitwasyon at makakuha ng bentahe sa kaguluhan. Hanggat nakuha niya ang mga kinakailangang bagay na hiniling sa kanya na hanapin, tamad siyang mangabala sa iba. Napaisip si Xiaoyan saglit bago tumanggo nang hindi nag-iiwan ng bakas. Tatalikod na sana siya nang biglang umalangaw-ngaw ang malakas na hangin sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa itaas, at nakita niya ang isang pares ng mga figure na sumugod mula sa malayo. Ang pinuno ay ang nakaputing damit na binata na si Xiaoyan ay naaalalang mabuti. May malabong purple na metal fan sa kanyang kamay. Agad na nanliit ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa taong ito. Napaangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Nagkita na tayo sa wakas. Ha! Battle Through the Heavens. Kabanata 1164. Pagkikitang muli. Ang maaaring maging dahilan upang ipakita ni Xiaoyan ang ganoong ekspresyon ay natural na ang batang leader ng sekta ng Profound Zuan Sect, si Chen Xian. Si Xiaoyan at siya ay hindi nagpakita sa parehong lugar, ngunit hindi inaasahang magkikita sila sa labas nitong 10,000 Medicinal Mountain Range. May dalawang matanda sa likod ni Chen Xian. Si Xiaoyan ay hindi pamilyar sa dalawang taong ito. Sila ang mga bantay ni Chen Xian na nakilala ni Xiaoyan sa Alchemist Trade Fair. Ang dalawang matandang ito ay mga alchemist din. Hindi nakakagulat na si Chen Xian ay hindi natakot. Mayroon na siyang ilang mga katulong sa Peel Realm. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang pinag-aaralan ang dalawang matandang lalaki. Ang lakas ng dalawang iyon ay higit na higit kay Huang Yi. Malamang na sila ay 9-star daw Zhang. Medyo mahihirapan silang harapin. Sa paggamit ng mga ito, posibleng makita ang posisyon ni Chen Xian sa Profound Zuan Sect. Siya pa nga ang dalawang 9-star daw Zhang ang nagbabantay sa kanya kahit na pumasok na siya sa Peel Realm. Maliwanag, pinahahalagahan siya ng Profound Zuan Sect. Bahagi ng dahilan nito ay marahil ay dahil siya ang pinuno ng Junior Sect. Gayunpaman, kung siya ay walang silbi, malamang na hindi siya makakatanggap ng ganoong pagtrato kahit na sa kanyang katayuan. Habang pinag-iisipan ni Xiaoyan ang kanyang katayuan, ang grupo ni Chen Xian ay mabilis na sumugod. Dahan-dahan siyang damapa sa burol sa harap ng maraming titig. Inilibot ni Chen Xian ang kanyang mga mata sa paligid pagkatapos lumapag. Pagkatapos nito, huminto sila sa Xiaoyan, sa di kalayuan. Medyo nagulat siya. Kaagad, ang kanyang mukha, na kadalasang puno ng isang pambabaeng aura, ay nagpakita ng isang makapal na ngiti. Xiaoyan, mukhang ang swerte mo. Idiniin ng daliri ni Chen Xian ang kanyang metal fan. Ang pamaypay na iyon ay naglabas ng bam na tunog nang ito ay binuksan. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Xiaoyan habang nakangiting nagsasalita. Ang mga mata ni Xiaoyan ay kalmado habang tinitingnan ang masasamang ngiti ni Chen Xian. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang dalawang matandang lalaki na malapit sa likuran. Ngumiti siya ng mahina at nagtanong. Ito ba ang suporta mo? Sa tingin mo ba ay hindi sapat? Dahan-daang tinapik ni Chen Xian ang kulay purple na metal fan sa kanyang kamay at mahinang tumawa. Dahan-daang tumango si Xiaoyan. Ngunit sa tingin ko ito ay sapat na.
Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Chen Xian. Sumilay ang mabangis na ngiti sa mukha ng dalawang matandang nasa likuran niya. Lumakad sila ng isang hakbang at dalawang marilag na aura ang lumabas. Ang hindi inaasahang pagbabago ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa burol. Gayunpaman, walang humakbang upang magbigay ng kamay. Sa halip, umatras ang lahat sa malayo, natatakot na maakit sila. Hindi bihira para sa mga tao na maghiganti sa loob ng Pale Realm. Kaya naman, walang nagulat. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan habang sinulyapan niya ang dalawang matandang lalaki na may mabangis na ngiti. Talagang malakas ang dalawang taong ito. Gayunpaman, si Chen Xian ay medyo masyadong walang muwang sa pag-iisip na maaaring ibagsak ng dalawang ito si Xiaoyan. Patayin siya. Kinawayan ni Chen Xian ang pamaypay sa kanyang kamay at bigla itong itinutok kay Xiaoyan. Isang mabangis na sigaw ang kanyang pinakawalan habang iniuutos sa kanila. Naiintindihan. Agad namang tinanggap ng dalawang matanda ang utos ni Chen Xian. Ang makapangyarihang Dao Qi ay lumabas sa kanilang mga katawan. Ang napakalaking pressure ay naging sanhi ng ilan sa mga mahihinang tao sa paligid upang makaramdam ng medyo pinigilan. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga braso ay dahan-daang pinalawak mula sa kanyang manggas. Isang jade green na apoy ang pumalibot sa kanyang mga daliri na parang mga espiritu. Hihihi. Kaya si Brother Chen Xian. Nang ang magkabilang panig ay nasa isang swords-drawn atmosphere, isang tawa ang biglang nabasag nito. Agad na nakita ng lahat sina Song Qing at Cao Ying na dahan-daang humakbang. Napangiti din si Chen Xian nang makita niya si Song Qing. Malinaw na magkakilala ang dalawa. Agad niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing, "Hindi inaasahan na makikilala ko si Brother Song dito." Ngumiti si Song Qing. Lumingon ang mga mata niya kay Xiaoyan sa gilid. Tila nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Chen Xian at Xiaoyan. "Ganyan na ba ang awayan sa inyong dalawa?" Tumingin si Cao Ying kay Xiaoyan na may kaunting interes. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Chen Xian at nagtanong na may matamis na ngiti. "May sama ng loob ako sa taong ito." Hindi naglakas loob si Chen Xian na maliitin si Cao Ying. Ang kanyang posisyon sa Pale Tower ay isang bagay na malayo sa kung ano ang maihahambing niya, ang junior sect leader ng Profound Zuan sect. Hihihi. Bakit ka nakikipag-away sa buong lugar? Isang mapanuksong ekspresyon ang bumungad sa kaakit-akit na mukha ni Cao Ying habang naglalakad siya patungo kay Xiaoyan at tumatawa. Sila ay isang grupo ng mga clown na tumatalon-talon. Tumawa si Xiaoyan at casual na sumagot. "Anong sabi mo?" Naging malamig ang ekspresyon ni Chen Xian nang marinig ang kanyang mga sinabi. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Xiaoyan na pukawin siya sa ganoong sitwasyon. Ang magagandang mata ni Cao Ying ay marahang dumampi kay Chen Xian at sa dalawang matandang katabi niya. Kaagad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Dahil lahat kayo ay nagpunta rito, malamang na kayo ay napunta dito dahil sa mga gawain sa 10,000 Medicinal Mountain Range. Ang lugar na ito ay hindi maganda. Kahit na ang inyong kakayahan ay napakahusay, ito ay imposible para sa inyo na maagaw ang isang bagay mula sa mga kamay ng isang elite na Daozun. Kaya't iminumungkahi ko na kayong lahat ay dapat na pansamantalang isantabi ang problemang ito, at pagkatapos ng problemang ito, samahan na muna ninyo ang problemang ito." 1,000 Medicinal Mountain Range. Ano ang sinasabi mo? Hihihi. Tama si Ying-er. Sa kasalukuyan, hindi matalinong lumaban sa loob. Kung hindi makukuha ng lahat ang kanilang mga tungkulin. Sa oras na iyon, mawawalan tayo ng kwalipikasyon para lumahok sa kompetisyon. Ngumiti si Song Qing bilang pagsang-ayon sa sandaling ito. Bagamat kinasusuklaman din niya si Xiaoyan, natural na hindi niya magawang tumayo na lamang sa tabi dahil ibinuka ni Cao Ying ang kanyang bibig. Bahagyang nagtaas ng kilay si Chen Xian nang marinig ito. Gayunpaman, hindi niya maaaring baliwalain ang mungkahing ito ni Cao Ying at Song Qing. Saglit siyang nag-alinlangan bago walang awa na tinitigan si Xiaoyan. Malamig niyang sinabi, "Sa pagkakataong ito, pakakawalan na kita dahil kay Miss Cao Ying. Gayunpaman, dapat mong ipagdasal ang iyong sarili kapag umalis na tayo sa 10,000 Medicinal Mountain Range na ito."
Si Xiaoyan ay walang ingat na sumulyap kay Chen Xian, ngunit tamad na abalahin siya. Kahit na medyo nakakainis na patayin si Chen Xian, na nagtataglay ng proteksyon ng dalawang 9-star Daozang, hindi ito isang imposibleng gawain. Hihihi. Si Brother Chen Xian ay talagang mabait. Napangiti si Song Qing nang marinig ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Xiaoyan at ngumiti. Sa ngayon, nangangailangan din kami ng tulong. Dahil magkakilala tayo, dapat mo kaming sundan. Kapag natalo namin ang mabangis na hayop, may makukuha ka. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang umangat hanggang sa lumitaw ang isang linya ng mahinang panunuya nang marinig ang mga salita ni Song Qing. Nais niyang makahanap ng malayang manlalaban, ngunit sinasabi pa rin niya ang gayong matuwid na mga salita. Ang taong ito ay talagang hindi isang mabuting tao. Kalimutan mo na ito. Hindi ako sanay na makipagtulungan sa mga estranghero. Ang Song Qing na ito at Chen Xian ay malinaw na magkaiba. Hindi mapakali si Xiaoyan na mag-aksaya ng hininga sa kanila. Bigla niyang iwinagayway ang kamay. Pagkatapos nito, tumalikod siya at bumaba sa dalasdis. Nagulat si Song Qing nang tanggihan siya ni Xiaoyan. Agad na nagpalit-palit ang mukha niya sa berde at puti. Ito ay hindi inaasahan na si Xiaoyan ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha. Xiaoyan, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sa tingin mo ba kaya mong patayin ang mabangis na hayop na iyon ng mag-isa? Hindi sinasadyang sumigaw si Song Qing sa malalim na boses nang makita niyang tumalikod si Xiaoyan at umalis. Si Cao Ying sa gilid ay nagulat din sa desisyon ni Xiaoyan. Naging patayo ang mga kilay niya. Ang taong ito ay tila ibang-iba sa isang ordinaryong tao. Kahit na ang mga salita ni Song Qing ay maaaring kakilakilabot, hindi ba alam ng taong ito ang kasalukuyang sitwasyon? Hihihi. Brother Song, nasabi ko na hindi na kailangang bigyan ng mukha ang ganoong tao. Iniisip mo siya, ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Sa nakikita ko, dapat nating salakayin at tapusin ang taong ito. Ito ay magliligtas sa iyo ng problema mamaya. Isang masamang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Chen Xian habang siya ay malamig na tumawa. Isang masamang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Song Qing nang marinig niya ang mga salita ni Chen Xian. Si Xiaoyan ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha sa harap ni Cao Ying. Ito ay naging dahilan upang siya ay lubos na hindi nasisiyahan. Bakit hindi? Mukhang alam ni Chen Xian ang kasalukuyang iniisip ni Song Qing sa kanyang puso. Siya ay humakbang pasulong nang hindi nag-iiwan ng bakas, at ang kanyang kamay ay marahang pinutol ang hangin sa kanyang harapan. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Song Qing. Tumingin siya sa likod ni Xiaoyan bago marahang tumango. Ang masasamang ekspresyon ay lumitaw ng mas malinaw sa mukha ni Chen Xian nang makita niya si Song Qing na tumango. Inikat niya ang ulo niya at tinaas-baba niya ang dalawang matanda sa tabi niya. Ang dalawang matanda ay tumango din na may masamang ekspresyon nang makita ang aksyon ni Chen Xian. Agad na damaykit ang kanilang mga paa sa lupa. Pagkatapos nito, ang kanilang mga katawan ay naging dalawang malabong figure ng tao habang nagdadala sila ng dalawang matalim na bagzo ng hangin at sumugod patungo sa likod ni Xiaoyan nang may parang kidlat na bilis. Brat, gusto mo bang umalis pagkatapos mong masaktan ang junior sect leader? Ang biglaang pag-atake ng dalawang matanda ay lumampas sa inaasahan ng maraming tao. Sa oras na marinig nila ang malamig na sigaw sa tabi ng kanilang mga tainga, nagulat sila nang mapagtantong lumitaw na silang dalawa sa likod ni Xiaoyan. Ang matalim na hangin sa kanilang mga kamay ay parang matalas na talam habang walang awa silang humahampas sa leeg ni Xiaoyan. Mamatay. Isang mabangis na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ng dalawang matandang lalaki habang nakatitig sila kay Xiaoyan ng malapitan. Ang hangin sa kanilang mga kamay ay sumabog at malakas na dam-apo sa likod ng ulo ni Xiaoyan. Shi! Hindi lumabas ang inaasahang sariwang dugo ng dam-apo ang mga kutsilyo. Ang mga kamay ng dalawang iyon ay tumagos sa katawan ni Xiaoyan. Kasabay nito, unti-unting kumupas ang likod ni Xiaoyan. After image. Agad na nagbago ang ekspresyon ng dalawang matanda nang makita ito. Ang hangin mula sa kanilang mga kamao ay nanginginig at nabasag ang after image. Isang nagmamadaling sigaw ang agad na lumabas sa kanilang lalamunan.
Junior Sect Leader, mag-ingat. Nagbago ang mukha ni na Chen Xian at Song Qing nang marinig nila ang nagmamadaling pag-iyak ng dalawang matatandang iyon, lalo na ni Chen Xian. Hindi mahina ang kanyang lakas, at naunawaan niyang nabigo ang dalawang elder nang marinig niya ang kanilang mga salita. Tuso talaga ang batang ito. Natapakan ang mga paa ni Chen Xian sa lupa habang ang ideyang ito ay dumaan sa kanyang puso. Pagkatapos nito, bumaril ang kanyang katawan pabalik. Gayunpaman, ang puwang sa likod niya ay biglang na-distort habang ang kanyang figure ay gumagalaw paatras. Isang malabong figure ang lumitaw mula sa pagbaluktot na iyon. Isang jade green na apoy ang nakabalot sa kamao ng figurang iyon. Napunit nito ang kalangitan na parang kidlat, marahas na lumalapit sa likod ni Chen Xian. Ang matalim, mainit na hangin na biglang lumitaw sa likod ni Chen Xian ay naging sanhi ng lamig ng kanyang puso. Pilit niyang ipinihit ang katawan, at ang metal fan ay nagbuga ng bam na tunog habang ito ay winalis sa kanyang harapan. Klang! Biglang dumating ang kamao ng apoy at malakas na dam-apo sa metal fan. Kaagad, isang malinaw at metal na tunog ang lumabas mula rito. Ang puwersa mula sa suntok ay naharang ng kakaibang material ng metal fan, ngunit ang kamao ni Xiaoyan ay biglang naging isang palad habang ang umaalon na nakatagong puwersa ay pumutok sa sandaling ito. Bang! Ang nakatagong puwersa ay tumagos sa metal fan bago marahas na hinampas ang dibdib ni Chen Xian. Ang kanyang katawan ay bumaril paatras, nagkuskaw sa lupa at bumubuo ng isang napakalalim na kanal. Grog! Pinatatag ni Chen Xian ang kanyang katawan sa sobrang kahirapan. Ang kanyang ekspresyon ay mapatla habang ang isang subo ng matingkad na pulang sariwang dugo ay iniluwa. Mabilis niyang inangat ang ulo niya at gulat na tiningnan ang kinatatayuan niya kanina. Isang payat na figure ang dahan-daang lumitaw sa lugar na iyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1165. Pag-atake. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay nagpasindak sa lahat sa burol. Napanood nila si Chen Xian na pilit na pinapaatres at samuka ng dugo sa isang kisap mata. Pagkatapos nito, tiningnan nila ang figure na unti-unting lumilitaw. Sa isang iglap, nakaramdam ng lamig sa puso ng napakaraming tao. Tahimik silang lumayo. Walang sino man ang umasa na hindi tatakbo si Xiaoyan ng mabilis hanggat maaari sa harap ng makapangyarihang lineup na ito ni Chen Xian. Sa halip ay naglakas loob siyang gumawa ng isang pagkukunwari, umiwas sa dalawang matatanda, at salakayin si Chen Xian. Malinaw na nasaksihan ng lahat ang sitwasyon kanina. Kung ang reaksyon ni Chen Xian ay medyo mabagal, malamang na siya ay pinatay ni Xiaoyan. Ilang sorpresa ang bumungad sa mukha ni Song Qing sa di kalayuan. Ang kanyang pag-unawa kay Xiaoyan ay limitado sa ilang tsismis. Bukod dito, ang pinaka-narinig niya tungkol sa 5 dakilang clan test sa Holy Pill City. Bagamat medyo maganda ang performance ni Xiaoyan sa pagsusulit, hindi ito sapat para makaramdam siya ng anumang pagkabigla. Bukod dito, ang lakas ni Xiaoyan ay nasa paligid lamang ng isang 4-star Daozang. Ang lakas ni Chen Xian ay may katulad na antas. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Song Qing na matatalo si Chen Xian sa isang palitan lamang. Ang magagandang mata ni Cao Ying ay naglalaman ng kakaibang kislap habang nakatitig kay Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na kaya niyang lumaban kahit nakasama ang kanyang makapangyarihang espiritual na lakas. Hindi nakakagulat na hinamon niya ang Ice River Valley noon. Hindi rin niya talaga gusto si Chen Xian. Alam din niya na ang mga salita ni Song Qing ay magkakaroon ng kabaligtaran na epekto kay Xiaoyan. Bagamat wala siyang malapit na relasyon kay Xiaoyan, batid niya na hindi mawawala ang pagmamalaki ng puso nito sa kanya. Siguradong hindi papansinin ni Xiaoyan ang kanyang charity tone. Bukod dito, ang lakas na ipinakita niya ay nagpapahintulot sa kanya na huwag pansinin ito. Brat, naghahanap ka ng kamatayan. Sa wakas ay naka-recover ang dalawang matanda matapos tamaan ng husto ni Xiaoyan si Chen Xian kaya tumalsik siya ng dugo at lumipad paatras. Galit na galit silang sumigaw habang gumagalaw ang kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, lumitaw sila sa likod ni Chen Xian. Pareho nilang inabot ang kanilang mga kamay at pilit na tinanggap si Chen Xian. Patayin ang bastos na ito. Gusto kong magdusa siya ng mas masahol pa sa kamatayan.
Ang pambabaeng mukha ni Chen Xian ay natatakpan ng mabangis na tingin matapos matanggap ng dalawa. Ang palad na iyon mula kay Xiaoyan ay talagang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang buong mukha, na naging sanhi ng kanyang ulol na umungol ng isang utos. Nagkatinginan ang dalawang matanda nang marinig ang utos niya. Gayunpaman, isa lamang sa kanila ang humakbang. Ang nakakatakot na bilis na ipinakita ni Xiaoyan kanina ay naging dahilan ng pagkatakot nilang dalawa. Kung tatakas muli si Xiaoyan, malamang na mahihirapan si Chen Xian na manatiling buhay. Sa oras na iyon, ang dalawa sa kanila ay magdaranas ng labis na malupit na parusa mula sa sekta. Isang parusang mas masahol pa sa kamatayan. Ang brat na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Bagamat ang lakas sa kanyang ibabaw ay tulad lamang ng isang 4-star Daozang, napakahirap niyang harapin. Ang matandang lalaki, na dahan-dahang humakbang, ay sumulyap kay Xiaoyan sa di kalayuan. Muli siyang napabuntong hininga sa kanyang puso, medyo nanghihinayang. Pagkatapos ng lahat, kung may nangyari kay Chen Xian, kung gayon. Nasaktan mo ang junior sect leader. Katumbas ito ng pagkasakit sa profound Zuan sect. Madilim ang ekspresyon ng matandang lalaki habang nakatitig kay Xiaoyan at nagsalita sa isang solemne na boses. Mas mabuting sabihin mo ang mga salitang ito sa iyong junior sect leader. Sa ngayon, siya ang nakakasakit ng mga tao. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot sa mahinang boses. Ang matanda ay mapurol, at siya ay hindi makapagsalita. Ang mga salita ni Xiaoyan ay puno ng katotohanan. Sina Xiaoyan at Chen Xian ay walang malaking alitan. Gayunpaman, tahimik na sinaksak ni Chen Xian si Xiaoyan dahil sa ilang sama ng loob sa kanyang puso. Bagamat hindi siya nakaimik ay napailing na lamang siya dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Isang maringal na Daoqi ang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Ang malakas na enerhiya ay naging sanhi ng mga mukha ng medyo maraming tao sa burol upang ipakita ang ilang kakulangan sa ginhawa. Kung ikaw lang mag-isa, hindi mo ako mapipigilan. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang nakatingin sa matandang lalaki, na umakto na parang kaharap ang isang malaking kaaway. Pagkatapos ay sinulyapan ni Xiaoyan ang mabangis na mukha ni Chen Xian nang walang ingat. Hindi maitanggi ng matanda ang mga salita ni Xiaoyan. Naintindihan niya ang nakakatakot na bilis ni Xiaoyan mula kanina. Kahit na ang lakas nilang dalawa ay higit pa sa lakas ni Xiaoyan, mas mababa sila pagdating sa bilis mag-isa. Elder Bai, bakit hindi mo pinapatay ang bastos na ito? Si Chen Xian, na nasa di kalayuan, ay sumigaw sa mabangis na tono ng boses habang nag-aalangan ang matanda. Ang kanyang pagkamuhi kay Xiaoyan ay masasabing napakapangit. Mahina lamang na napabuntong hininga ang matanda nang marinig ang sigaw ni Chen Xian. Kinuyam niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang malaking 5 talampakan ang haba. Kaagad, itinutok ang gilid ng talam kay Xiaoyan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa lupa, at ang kanyang katawan ay lumitaw na parang ibon habang siya ay sumusulpot patungo kay Xiaoyan na parang kidlat. Ang malaking talam sa kanyang kamay ay tila nagtataglay ng lakas na nakakasira ng bundok habang ito ay napunit sa hangin. Isang 10 talampakang laking blade blow ang nabuo sa dulo ng blade. Pagkatapos nito, walang awa na tinadtad ito ng lalaki pababa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang matalim na pag-atake ng matanda. Isang pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Pagkatapos nito, nawala siya sa kakaibang paraan nang lumitaw ang isang dumadagandong na dagandong. Bang! Ang napakalaking talam ay pumutol sa hangin at dumating. Walang awa nitong hinampas ang bakanteng lupa, na naging sanhi ng pagyanig ng buong burol. Isang malaking siwang ang kumalat mula sa punto kung saan lumapag ang talam sa lupa. Umabot ito sa gitnang bahagi ng burol. Saka lang ito dahan-daang huminto. Marahang nakalanghap ng malamig na hangin ang lahat ng masaksihan nila ang malakas na puwersang mapanirang ng matanda. Nagmamadali pa silang umatras. Napakadali para sa kanila na masangkot sa isang labanan sa antas na ito. Nagsalubong ang kilay ng matanda matapos makaligtaan ang kanyang talam. Ang bilis talaga ni Xiaoyan na sumakit ang ulo niya. Mabilis na tumingin ang kanyang mga mata sa kinaroroonan ni Chen Xian,
ngunit wala siyang nakitang aktibidad doon. Lumabas ka. Ang mabagsik na mga mata ng matanda ay lumiwanag sa paligid habang ang lamig sa kanyang mga mata. Ang malaking talon sa kanyang kamay ay biglang at walang awa na tumama sa espasyo sa kanyang kaliwa. Klang! Isang napakalaking itim na pinuno ang biglang lumitaw nang ang talon ay tumagos sa espasyo, na hamarang dito sa proseso. Sabay-sabay na nahayag ang figure ni Xiaoyan. Pinisil ni Xiaoyan ang kanyang palso at ang mabigat na ruler ay mapanlin lang na umiwas sa malamig at malaking talam. Bahagyang umikot ang kanyang katawan at ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay hinindayog niya. Ang mabigat na pinuno ay nagdala ng isang hindi pangkaraniwang malakas, mainit na hangin habang ito ay umiindayog patungo sa ulo ng matanda. Isang malamig na buntong hininga lamang ang pinakawalan ng matanda nang makita ang pag-atake ni Xiaoyan. Ang nakita niyang mahirap harapin ay ang bilis ni Xiaoyan. Kung isa itong labanan, tiwala siyang kaya niyang durugan ang lahat ng Daoqi sa katawan ni Xiaoyan sa loob ng 10 palitan. Ang lakas ng isang 9-star Daozang ay 5 bituin na mas malakas kaysa kay Xiaoyan kahit na ano pa ang sabihin nito. Hindi ganoon kadaling paliitin ang puwang na iyon. Itinaas ng matandang lalaki ang hilt ng kanyang talon patagilid at ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay lumundag sa sandaling ito. Pagkatapos nito, nag-ipon ito sa malaking talam. Isang maliwanag at malakas na liwanag ang lumitaw sa talam hanggang sa ito ay lumitaw na parang isang banal na bagay. Ang matalim at malamig na chi ay pumutok sa lahat ng direksyon, na nagdulot ng ilang mga pagbaluktot na lumitaw. Sumipol ang mabigat na ruler. Gayunpaman, nang malapit na itong mabangga sa malaking talam, bigla itong huminto sa kakaibang paraan. Sa sandaling ito, ang kabilang kamay ni Xiaoyan ay mabilis na nakabuo ng isang serye ng mga nakakasilaw na seal. Skyfire 3 Mysterious Change. Unang pagbabago. Malamig na sigaw ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ang umaalon na Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay agad na pumailang-lang. Sa kasalukuyang pag-unawa ni Xiaoyan sa Skyfire 3 Mysterious Change, nakarating na siya sa isang yugto kung saan magagamit niya ito ayon sa gusto niya. Ang surge ng kanyang Daoqi ay tahimik. Ito ay walang alinlangan na mas malakas kung ihahambing sa dati. Ang pagtaas ng Daoqi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay naging dahilan din ng pagtaas ng kanyang aura sa sandaling ito. Ang lakas na nakapaloob sa mabigat na pinuno ay mabilis ding umangat. Sa wakas, marahas itong nabangga sa maliwanag at malaking talon sa harap ng nakatulala na mga mata ng matanda. Klang! Isang tunog na nanginginig sa lupa ang umalangaw-ngaw sa ibabaw ng burol. Kaagad, isang nakakatakot na hangin ang tanggayan ng pabilog na hugis na sumipol na parang bagyo kung saan silang dalawa ang pinagtutuunan ng pansin. Pinilit nitong bumalik ang lahat ng nakapaligid na tao sa isang miserableng paraan. Crack! Isang bahagyang tunog ang biglang lumitaw sa loob ng bagyo. Ang ekspresyon ng matanda ay lubhang nagbago sa sandaling ito. Ang kanyang singkit na mga mata ay nahadyap ng bahagya nang bigla itong lumitaw sa malaking talam. Paano mabilis na tumaas ang lakas ng batang ito? Lalong naging pangit ang ekspresyon ng matanda nang maramdaman niya ang pressure na ipinapadala sa kanyang kamay. Sinubukan ba ng brat na ito na kumilos ng mahina para kainin ang malakas sa simula pa lang? Bang! Habang ang pag-iisip na ito ay nananatili sa puso ng matanda, ang lakas na ipinadala mula sa mabigat na ruler ay biglang sumabog muli. Sa ilalim ng nakakatakot na hangin ito, maging siya ay nayanig sa punto kung saan ang kanyang mga paa ay kailangang umatras. Biglang nagdilim at nanlamig ang mukha ni Xiaoyan matapos pilitin ang matandang ito na may apelyidong Bai. Hindi siya nagdalawang isip habang ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa. Pagkatapos noon, siya ay naging isang mabangis na bagyo na hamampas kay Chen Xian sa di kalayuan. Naghahanap ka ng kamatayan. Nang makitang naglakas loob si Xiaoyan na maningil, ang isa pang elder, na nagpo-protekta kay Chen Xian, ay nagpakita ng isang malubog na ekspresyon habang siya ay sumisigaw ng galit na galit. Gayunpaman, katatapos lang ng kanyang sigaw nang lumitaw ang isang kulay pilak na figure ng tao sa kanyang harapan bago niya mapigilan si Xiaoyan sa pag-charge. Ang figurang ito ay parang tangke na hugis tao habang ito ay sumusugod sa elder, na nagdala ng napakalakas na hangin.
Ang kulay pilak na figure ng tao na biglang lumitaw ay nagulat sa elder na ito ng profound Zuansek. Naramdaman niya na ang kulay pilak na figure ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Habang nagulat siya ay inabot sa kanya ang kulay pilak na figure. Ang metal na kamao nito ay umindayog, na lumikha ng isang unos na bomb alot sa elder na ito ng profound Zuansek. Ang mabangis na mukha ni Chen Xian ay sa wakas ay nagbago ng kaunti matapos makita ang elder na ito na pinigilan. Ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa, at ang kanyang katawan ay gumalaw pabalik. Alam niyang pinupuntirya siya ni Xiaoyan. Bagamat may mabuting kaalaman si Chen Xian sa sitwasyon, paano maihahambing ang kanyang bilis kay Xiaoyan. Bukod dito, ginamit pa ni Xiaoyan ang unang pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change. Kaya naman, pagkatapos ng ikalawang hakbang ni Chen Xian, biglang na-distort ang espasyo sa kanyang harapan. Kaagad, dahan-daang lumitaw ang isang figure sa kanyang harapan. Ang batang mukha ng figure ay kasalukuyang natatakpan ng layuning pagpatay na naging sanhi ng panlalamig ng kanyang buong katawan. Sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin dahil lang sa may pumoprotekta sa iyo?